So today we are going to talk about my workflow in creating videos. Ito ay yung kasunod ng vlog 24 in which we talk about how to create ideas. Ngayon, in this video naman, we are going to talk about how I put my idea into work and how I share this to other people. Kung gusto nyo, panoodin nyo muna yung video. Nalagay ko sa description box o kaya dito. Kung dito. If napanood nyo naman na, di gawin nyo na kung ano gusto nyo gawin. Timpla lang ng kape. And game. Basically, this is how I really start my workflow, no? Nainom muna ako ng kape. Halos karamihan naman siguro natin ay ginaganaan magtrabaho din kapag nakakain doon ng kape. Starting off with a cup of coffee. The best. So may naisip akong idea. It's a short film. Bale baka mga 1 minute lang siya kasi ipopost ko lang naman siya sa Instagram. And this film is all about yung takot sa pag-share nung gawa mo sa ibang tao. So how did I come up with this idea? Nag-isip kasi ako ng topic na pwede nating ma-relate dito sa video na to. And again, this content is inspired by the work of Danny Giverts. Dun sa isa niyang video entitled The Anxiety of Sharing Your Work. Ngayon, may naisip na akong idea paano ko ito gagawin. At ngayon, dito na papalok yung pagpaplano. Most of the time naman talaga ay hindi rin ako nagpaplano. Lalong-lalo na dun sa mga nakaraan kong videos, simula sa vlog number 1, ay mga ano lang yan, run and gun, happy-go-lucky, shoot. Yun, bahala na kung ano may edit. Kung ano na video ko, ay di gagawa ko na ng paraan. Eh di, yun. Sa paglipas ng panahon, syempre ay nalaman ko rin yung kahalagaan ng pagpaplano. Kasi hindi naman kasi palaging mag-work yung basta-basta ka lang mag-shoot, wala kang plano. Let your creativity run wild. Pero kapag ka mga pa-putyo lang naman, mga bastang video lang, kunyari mga vlog kasama yung kabarkada, ay minsan okay lang naman na wala nang mga plano yun. At isa pa ay tamad akong tao, kaya so, planning. Nag-uumpisa ako sa pagsusulat-sulat ng mga pwede kong gawin, mga posible kong gawin. Pagkatapos nagawa na ako nagtatype na ako ng script. Hindi naman yung totally na script na word by word, kung ano talaga yung sinasabi ko. Yung mga sinasabi ko ito, ano lang to, kung ano lang maisip ko. Parang yung script na yan, yung magiging flow lang, kung ano lang yung pwede kong sabihin. Yung parang main point, kumbaga. Saka para hindi rin ako malito at para maayos din naman yung mga sinasabi ko. Kasi minsan, parang nawawala dun sa topic na yung sinasabi ko, yung mga layo na. Kaya kailangan ko rin magsulat-sulat ng konting script. Kapag sinisipag-sipag, kung pinatamaan na lintik, ay naluwaran ako minsan ng shot list. Shot list ay yung kung ano yung nandun sa mga shot. Malamang. Yung mga kung anong kailangan mo, ano yung meron dun sa shot na yun, yung mga kailangan gagamitin ba, o kung ano pa man. Tapos nagawa rin ako ng storyboard. Yung storyboard na to ay kung ano yung specific na nandun sa shot. Kunyari, dito sa frame na to, ito, nakaupo ako. Tapos kailangan meron ditong backlightings, kung ano bang props. Pag nag-storyboard naman ako, minsan binabasta ko na lang. Hindi naman kasi kailangan ganun ka-accurate yun nandun. Kasi hindi naman ako siya magaling mag-drawing. Saka kapag talagang sinisipag lang ako, which is bihira, sobrang bihira. Saka itong shot list and storyboard na to ay guide mo lang naman. Hindi mo naman siya kailangan sundin palagi. Minsan kasi may hindi mag-work dun sa ginawa mong shot o kaya dun sa nasa storyboard. Kaya minsan gagawin mo ng paraan, mag-improvise ka. Saka minsan may mas maisip ka pang mas magandang shot, kunyari na pwedeng gawin doon, edi yun, pwede mo naman baltan. Sobrang laki ng tulong itong pagpaplano to. Sobrang time saving. Kasi minsan kapag wala kang plano, kapag bigla-bigla ka na lang mag-video, minsan masayang yung oras mo sa kakaisip ng kung anong gagawin. Minsan nakatawa ka na lang, tatayo ka, hapo yung camera. Paano ko ba gagawin itong shot na to? Parang maganda. Sayang na sa oras and hawak mo yung laptop mo, hawak mo yung camera mo, tapos maya lobat na, wala ka pa naisip na shot. So, napaka-importante ng pagpaplano, no? Now na may plano na, ito na yung isa sa pinakamahirap na part, which is yung pag-execute ng planong ginawa mo. Ito na yung pag-setup and yung pag-shoot ng mismong film. So, mag-setup na tayo, no?
Bale, ito nga lang din, isa sa problema ko. Dumagim sa labas. Kaya medyo madilim uli dito sa kwarto. Pero gawa natin ng paraan. Okay lang naman siguro to. Siguro kaya naman itong ring light. And set up. Let's go. So, bale, ito na yung setup. Ayos na. Hindi ko nga na makapakita sa inyo kung paano ko ginawa kasi gagamitin ko yung phone and itong camera. So, bale, magkikita-kita na lang tayo din sa pag-edit. At sana naman na yung gumawa na to. Sana masunod ko yung plano para maging ayos naman. So, yun. Sa edit na lang, no? Bale, in-edit ko na rin ito ngayon. Ngayon, after ng shoot, andito naman na tayo sa editing or sa post-production. Tapos ko na rin i-edit tong vlog and yung short film. Hindi ko rin to natapos agad kasi paputol-putol ako ng pag-edit. Ito rin kasi yung problema ko kapag nag-edit kasi madali ako ma-distract and mabilis ako mawala ng motivation. Kaya yun, minsan inaabot ng ilang linggo bago matapos yung video. Kaya minsan lang din ako mag-upload. Depende na lang kung merong deadline. Kasi syempre, sabi nga nila, deadline is the best motivation. Tama ba yun? So pag nag-edit ako, pag napagpatong-patong ko na yung mga clips, ay dun ko titignan kung may kulang pa ba dun sa b-roll o dun sa mga videos na kailangan kong ilagay. Katulad dito sa part na to in which sinabi ko na gumagamit ako ng storyboard. Siyempre, kailangan ko ipakita sa inyo kung ano yung storyboard na ginagamit ko, kung ano yung ginawa ko. Hanggat maaari kasi, kailangan lagyan nyo ng video yung sinasabi nyo. Yun nga, yung b-roll. Hanggang maaari, kailangan matakita nyo sa mga tao yung nanonood kung ano yung sinasabi nyo. Siyempre, para rin hindi sila maboard kasi yung ibang tao ngayon ay mas mabilis maboard kapag ganito lang, nagsasalita lang. Tapos, walang mga visual effects, mga transition. Saka mas makatulong to para mas ma-visualize nyo, para mas mapakita nyo yung story nyo. And kapag satisfied na ako, kapag siguro ay okay na, edi export na tayo, no? Pero hindi pa natatapos dito yun sa export. Kasi after exporting ay papanoodin ko pa ulit ng ilang beses kasi baka may nami-miss out ako, baka may kulang or baka biglang nagka-error dun sa pag-export. Hindi rin kasi may iwasan yun. And ito yung crucial part para sa akin. Pinapasa ko muna yung video from laptop to sa my cellphone. Kasi naiiba minsan yung... Hindi minsan, naiiba talaga yung audio and yung color nung video mo sa cellphone o kaya sa iba pang mga gamit. Kung ano yung inaakala mong maliwanag na dun sa laptop habang nag-edit ka or sa computer, ay minsan madilim pa pala sa cellphone. And lagi kong tinatandaan, and dapat nyo rin tandaan na majority sa atin ng mga nanonood ay nanonood via phone or sa tablet. Kailangan nating i-maximize yun. Kailangan mag-adjust ka ng konti para mas maayos yung panonood. And yun nga, minsan mahina rin yung audio, hindi mo pala alam. Kasi akala mo malakas na dun sa laptop. And ito pa nga pala, kapag nag-edit ako, pinapakinggan ko siya ng walang earphones, tapos meron. Kasi minsan nag-iiba pa rin yun. Base din sa pagkakaalam ko, naiiba nga talaga to kasi may ibang earphones na high quality and sadyang maririnig mo yung mga whooshes, yung mga sound effects na nilalagay mo na minsan na hindi mo maririnig kung wala kang earphones or wala kang monitor speaker. Kaya yun, sinisigurado ko rin na sana i-rinig. And after ng lahat ng to, kapag sa tingin ko okay na talaga at wala nang kailangang i-adjust, kapag okay na, napanood ko na, edi ito na yung last part, which is sharing your work to other people. Bale, ang ginagawa ko, pinapatignan ko muna sa iba't ibang kakilala ko. Pinapapanood ko muna yung video o kaya yung short film na ginawa ko sa ibang tao para mahingi ko yung critic nila kung may kailangan mong i-adjust, kung para sa kanila mahina ba yung audio or kung para sa kanila madilim o maliwanag yung video. And syempre, ito yung magiging guide ko para i-adjust pa ulit kung meron bang kailangan talagang i-adjust. Para rin makita mo yung iba't ibang perspective ng mga nanonood. And siguro may iba sa inyo nag-iisip, no? Bakit kailangan pang isama tong part na to? Itong sharing your work to others sa workflow. Siguro may ilang nag-iisip, ito naman, share mo lang naman yun, ipipindutin mo lang yung share eh. Kadali lang naman, share mo lang naman.
Dami pa sinasabi. Well, sa mga katulad namin gumagawa ng ganitong videos, sa mga photographers, videographers, hindi ko nilalat ha, pero minsan it takes courage to share your work to others. Kasi minsan hindi natin may iwasan yung anxiety na baka pangit naman itong gawa ko, baka wala namang meet pa dito, baka hindi pa ako masyadong magaling o ano pa man. At lahat pa ng negative things na pwede mong maisip sa sarili mo. But kailangan natin itong labanan. Huwag tayong matakot na magkamali kasi dito tayo matututo. Kaya saludo ako sa lahat ng mga content creators dyan, lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Keep creating and sharing your work. Keep inspiring others. And that's it. I will see you guys on the next video. Peace. If meron pa. Kasi baka magsimula na rin yung online classes namin. Itong by September siguro magsimula na. And syempre, magiging hectic na yung schedule. Kaya baka mahirapan na ako mag-video. But probably yes, may next video pa. Kasi kung napansin nyo, ay may pinturan ko ng kwarto, no? At malay nyo, may video ako tungkol doon.